naglalalap siya na guys. Ang national government, sabi ni Villanueva, Senador Villanueva, ang national government palpak. Ayan guys, ay meron naman tayong part 2 tungkol sa baha. Okay? At hindi lang po si Senator Villanueva po ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya dito sa nangyaring pagbaha ng buong Metro Manila kasi ay bakit guys? Dahil maski sino si GC Escudero at yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, siya Amy Marcos, ay nagpahayag din ng pagkadismaya. Panoorin natin ito kung totoo nga ba yung 1 billion a day ang nagagastos dyan sa flood control alone, sabi ni Senator Villanueva. Pakinggan natin itong news na ito. Pakinggan natin. Alright. 4 billion pesos kada araw. Hindi maiwasang mapikon ni Senador Amy Marcos na naman sa naranasang pagpahanga sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Ayon kay Marcos, Hulyo pa naman at kasi simula ng tagulan ay ganitong klase na ng pagbaha na ang bubungad sa ating mga kababayan. Gayit po ng senadora na hindi sila nagkulang sa pagpondo ng flood control projects na umabot sa 450 billion pesos o halos 1.4 billion pesos kada araw. Ayan guys, ang sinasabi din isang 1.3 billion kada araw, sinasabi yan ni Amy Marcos, di ba? Nakakalula. So, galingan nyo dyan sa baba kung sino mananalo. Ituloy natin itong report na ito na sinasabi na 400 billion pesos na pondo. Okay, mag-concentrate kayo sa pondo. Okay, take 2. Pakinggan yung mabuti. Ayan. Hindi maiwasang mapikon ni Senador Amy Marcos na naman sa naranasang pagpahanga sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Ayon kay Marcos, Hulyo pa naman at kasi simula ng tagulan ay ganitong klase na ng pagbaha na ang bubungad sa ating mga kababayan. Gayit po ng senadora na hindi sila nagkulang sa pagpondo ng flood control projects na umabot sa 450 billion pesos o halos 1.4 billion pesos kada araw. Kaya ngayon, ang tanong ni Senadora Amy ay kung saan na napunta ang pera na para sana kontrolin ang tubig baha sa mga kalsada. Samantala, dismayado naman si wait lang, may customer. Customer nga tayo muna. Alright. Customer. Kay Silosay. So, ituloy natin. Kasi may customer, ayan. Ituloy natin. Billion pesos o halos 1.4 billion pesos kada araw. Kaya ngayon, ang tanong ni Senadora Amy ay kung saan na napunta ang pera na para sana kontrolin ang tubig baha sa mga kalsada. Samantala, dismayado naman si Senate President GC Escudero matapos maparalisa ang normal na pamumuhay ng publiko dahil sa malawakang pagbaha. Ayon po kay Escudero, hindi dapat ganito na lang ang dadanasin ng mga Pilipino tuwing malakas ang pag-ulan. Gayit pa ng Senate President, sa panahong ito ay hindi na pwede yung pwede na at hindi na dapat kinukonsinti ang dating gawin. So guys, napakinggan nyo si Senate President Escudero, Amy Marcos, Villanueva at merong humihirit ng pahabol. Sino siya? Itong sino? Grace po! Dahil meron ng propose budget ng tumataginting na 255 billion pesos sa 2025. Naku po, ang sabi dito ni
ni Grace Poe. Nagbabala si Senator Grace Poe na dadaan sa butas ng karayom. Para ako nabilaukan doon. Butas ng karayom. Karayom. Ang flood control project ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya na sa darating na budget deliberation. Oh my gulay! May gulay! Totoo ba yun? Well, pakinggan natin yung mga komento ng mga Marites. Ipakita ko guys sa yung post dito sa ABS-CBN dito. Sabi ni Grace Poe, ayan o. Again, basahin natin yung sinabi ni Grace Poe dito. Nagbabala ni Senator Grace Poe na dadaan sa butas ng karayom ang flood control budget ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya sa darating na budget deliberation. Ang sabi dito ng mga Marites, ay, sana may manalo dyan na. Pakinggan nyo po yung mga comment. Baka nandyan yung sagot for Gcash. Yung kanina ay 1,500. Nasa bonus round na tayo ngayon. Bonus round. Ito po ay sabi ni Carlo Mendoza, revamp DPWH Director Personal, may pakalakasan bata-bata sa kontraktor yan. Sabi dito, pwede. I-close up natin para makita niya habang binabasa ko na. Okay? Dito natin yung sounds. Sabi dito ni Edison, at least may butas, may dadaanan, makakalusot din. O, diba? Parang walang tiwala to si Edison kay Grace Poe, diba? Makakalusot din daw. And then dito naman si Per Mata, sabi niya, dapat lang ma'am senador, marami naman dyan napunta sa malalim ang bulsa, kaya di umaasinso ang bansa natin dahil sa korupsyon. Nice! Diba? Tama lang yan. Sabi dito ni Malsan, tama lang yan, palala ng palala ang sitwasyon ng baha sa Metro Manila. Alright. Basahin na pa natin yung iba kasi ay bilisan natin. Malapit na akong mag-out. Okay? Dito naman, sabi dito, Senador Grace Poe, matagal na po yan. Naulang dadaan sa butas ng natawa dito si Dilpin, okay? First time ba yung binaha ang bansa? Taon-taon may baha pa, may bago at ilang taon na din kaya kayo dyan sa Senado at ba't now lang dadaan sa butas ng karayom? O diba? Parang nga. Parang may sense tong parang may sense itong comment dito Parang first time nyo ba, Grace Poe? Nakailang term ka na. Si Jesus Cordero, nakailang term na rin siya. I think tagal na rin siyang senador. Diba? At ito pa sabi, di na kailangan yan dahil talaga namang binabaha na, wag nang pagkakitaan pa ang baha dahil kahit saang lugar baha maliban lang sa mataas na lugar. O di ba? Anong nangyayari sa budget at lalong binaha ang Pilipinas? Next, Senador, sana po magpanukala po kayo ng investigasyon ng COA kung tama ba yung pinaglagyan noon nakaraan budget. Very disappointed. Ayan, very disappointed na daw dito si Rene. Billions of pesos na pera ng taong bayan, pati di kontraktor at subcontractor, kung dumaan sila sa tamang proseso, sabi ni Rene. Next, dito naman ay magpasa pa tayo. Senador pa pala si Grace Poe. Oo naman, senador pa yan. Parang ko na. Okay, meron naman nagpanukala dito ng bago tayo mag-end,
meron nagpanukala dito ng possible solution. Basahin natin tong comment na dito na napakaganda. Yung possible solution ni Enras NB. Credit to you itong sinabi mong possible solution. Meron dito nakalagay 1 to 7. Okay, bago tayo mag-end ay basahin natin, may pagkahaba-haba to 1 to 7, ang haba. Sana ay may manalo dyan. Chikas 1,500 sa first round. Ngayon nasa bonus round tayo. Ang ating clue ay meron. Tignan dyan sa baba. Sabi dito sa number 1 possible solution, drainage system of infrastructure to prevent floods. Number 1. Number 2, the government should provide bins to every household, pareho sa UK na may separate bin for recycle normal household waste and food waste bin. Penalty sa hindi sumunod, yung bin na hindi nakalkal ng aso. Ayan, yung basurahan daw na hindi nakalkal ng aso. Next, number 3 is strict finding of implementation para sa hindi magtapon kahit saan-saan. Number 4, no houses near the creek and river. Dapat di tinutolerate ng gobyerno na tumira sa may ilog na nakakaat ng baha at napaka-unsafe din. Urban planning, walang construction sa mga high flood risk na area. Number 5, sounds gas but include in educational system about basura and how to help our environment para may impact and to make sure nilalagay sa utak, hindi nilalabas sa tenga. Parang pasok sa kaliwang tenga, nilalabas sa kanang tenga. Wait lang, may customer ako. Wait lang. Seven. Okay, next tayo. Asan na yun? Yung sounds gas number 5, include in educational system about sa basura, how to help our environment para may impact. May impact daw. Meron siyang impact. Ayan, impacta. Impacta. Hindi impact yung ngay ko na maintindihan. Kaya nga, educational system. Diba? Next, number 6. Eradicate corruption, lalo na sa DPWH. Background check lahat ng employee. Okay kaya yun? Meron bang tutupad doon? Naku po, sana. Eradicate corruption, lalo na sa DPWH. Background check lahat ng employee. Kasi alam nyo ba kung magkano ang budget ng DPWH? 900 million pesos. Diyos mio Marimar. So yan yung pag-usapan natin sa susunod, yung mga budget na 6.3 trillion pesos sa next na natin pag-usapan niya. So dito tayo concentrate sa flood budget, flood control budget. Okay, flood control budget na nagamit. Sabi nga ni Villanueva, dati hanggang bukong-bukong lang yung baha. Ngayon, last year, hanggang bewang. Ngayon naman, lampas taon na. Kaya nakaka-disappoint. Okay, tuloy natin. Last, number 7 na possible solution. Weather monitoring system. Weather monitoring. Alert system and emergency preparedness or action plan. O, diba? Ang ganda ng kanyang possible solution na sinabi dito ni Enras NB. Yung 7 na yan, sana sa deliberation ng budget, yan yung itakal mo, graceful, diba? Graceful. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana may nanalo dyan sa baba. At ang tamang sagot ay
Again. Bago ko ibigay yung sagot, panoorin natin sino? Si Villanueva. Saan na ba yung sinabi niya dito? Sa mga hindi pa nakapanood, ito po yun. I-off muna natin yung sounds. Ito po yun. Asan na? Okay, isa pang video para maikon natin yung sagot, ma-relate natin yung sagot. Ni Marcos na naman sa naranasang pagpahanga sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Ayon kay Marcos, Hulyo pa lamang at kasi simula ng tagulan ay ganitong klase na ng pagbaha na ang bumungad sa ating mga kababayan. Gayit po ng senadora na hindi sila nagkulang sa pagpondo ng flood control projects na umabot sa 450 billion pesos o halos 1.4 billion pesos kada araw. Kaya ngayon, ang tanong ni Senadora Amy ay kung saan na napunta ang pera na para sa nakontrolin ang tubig baha sa mga kalsada. Samantala, dismayado naman si Senate President Chis Escudero matapos maparalisa ang normal na pamumuhay ng publiko dahil sa malawakang pagbaha. Ayon po kay Escudero, hindi dapat ganito na lang ang dadanasin ng mga Pilipino tuwing malakas ang pag-ulan. Gayit pa ng Senate President, sa panahon ito ay hindi na pwede yung pwede na at hindi na dapat kinukonsinti ang dating gawin. O sige, stop na guys. Sana may nanalo. Napakinggan yung mabuti. Asan na? Sabi ng mga senador, asan na? Asan na ang bilyong-bilyong pesos na budget dyan sa flood control? Ang tamang sagot, stop sign, stop na po. Congratulations sa nanalo. Asan na? Yan din yung tanong natin lahat. Asan na? Ito po yung sagot. Asan na? Yang sagot ay dinikwat guys. Sana may nanalo ng dinikwat, diba? Asan na, sabi ni Senador Amy, ni Senador Villanueva, dinikwat ang pera, diba? Kasi kung nasa maayos na linagay yan, sana hindi ganyan yung resulta ni Karina. Nagbuhos lang naman siya ng ulan, walang hangin na dala, diba? Ulan lang yung binuhos niya, baha ang buong Metro Manila, diba? So kung sana yung pondo na yan ay ginamit sa tama, diba? Yung bilyon na sabi ni Villanueva, 1 billion per day alos ang nagagastos dyan. E di sana hindi ganyan kalala yung nangyaring pagbaha. So malamang sa alamang dinikwat yan. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye bye. Thank you.